Bumagsak ang dapit hapon sa kagubatan na tila isang mabigat na takip na unti-unting sumasakal sa liwanag. Sa pagitan ng matataas at matatandang puno, isang lalaki ang pilit na umuusad. Halos gumagapang na sa lupa. Ang kanyang uniforme ay duguan, punit-punit at balot ng putik. Ang bawat hakbang ay parang paghiwa ng kutsilyo sa kanyang laman. Si Ismael, isang sundalo na nakaligtas sa isang madugong engkwentro, ay matagal nang nawalan ng direksyon. Ang mga kasamahan niya ay nagkawatak-watak sa gitna ng kaguluhan. Ang putok ng baril, ang sigaw ng mga sugatan, at ang alingaw-ngaw ng digmaan ay unti-unting napalitan ng katahimikan. Isang katahimikang mas nakakatakot kaysa sa labanan. Huminto siya saglit at sumandal sa puno. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinipisil ang sugat sa tagiliran. Ramdam niya ang init ng dugo na patuloy na umaagos. Alam niyang hindi na siya makatatagal kung hindi siya makakahanap ng tulong. Ngunit saan? Ang kagubatan ay tila walang hanggan. Parang nilamon na siya ng kalikasan. Panginoon, mahina niyang bulong, halos hindi marinig ng sarili. Kung may makakarinig man, wala siyang kasiguruhan kung may Diyos bang nakikinig sa gitna ng masukal na kagubatan. Ngunit ang pag-asa, gaano man kaliit, ang tanging sandata niya ngayon. Nagpatuloy siyang maglakad hanggang sa tuluyan nang bumigay ang kanyang mga tuhod. Bumagsak siya sa damuhan. Ang mga dahon ay yumakap sa kanyang katawan na parang malamig na kumot. Napatitig siya sa kalangitan na bahagyang nasisinaggan ng huling liwanag ng araw. Ang mga sanga ay tila mga kamay na nag-aagawan sa langit. Habang unti-unting nawawala ang kanyang ulirat, may napansin siyang kakaiba. Isang munting liwanag. Sa unay inakala niyang guni-guni lamang iyon. Isang bunga ng pagod at matinding pagkawala ng dugo. Ngunit ang liwanag ay hindi nawala. Sa halip, ito'y gumalaw. Paikot-ikot, palapit palayo, na parang may sariling buhay. Pinilit ni Ismael na imulat ang kanyang mga mata. Ang liwanag ay naging hugis ng isang maliit na nilalang. Kasing liit ng bata, may kakaibang anyo, maliit ngunit maayos ang tindig. May balat na tila hinubog mula sa lupa at kahoy, at mga matang kumikislap na parang mga bituin. Isang duwende. Hindi makapaniwala si Ismael. Lumaki siyang nakikinig sa mga alamat at kwento ng matatanda. Mga kwentong sinasabing kathang-isip lamang. Ngunit ngayon, sa harap niya, naroon ang isang patunay na may mga bagay sa mundong hindi kayang ipaliwanag ng digmaan o agham. Lumapit ang duwende sa kanya at tumingin ng may lungkot. Hindi ito nagsalita agad. Sa halip, inilapat nito ang maliit na kamay sa dibdib ni Ismael. Isang kakaibang init ang dumaloy sa kanyang katawan. Hindi init ng lagnat, kundi init ng ginhawa. Masakit, mahina ngunit malinaw na tinig ng duwende. Ngunit hindi pa huli. Nanlaki ang mata ni Ismael. Gusto niyang magsalita, magtanong, o kahit sumigaw. Ngunit ang kanyang katawan ay hindi sumunod. Ang tanging nagawa niya ay pumikit habang unti-unting nilalamon ng antok ang kanyang isipan. Bago tuluyang mawala ang kanyang ulirat, narinig niya ang tinig ng duwende. Mas malinaw ngayon. Hindi ka dapat mamatay dito. May dahilan kung bakit ka napadpad sa aking lupain. Hindi na alam ni Ismael kung panaginip ba ang lahat o isang himala. Ngunit sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang digmaan,
nakaramdam siya ng kakaibang kapayapaan. Sa gitna ng kagubatan, kung saan ang mga sundalo ay karaniwang nagwawakas sa dugo at kalungkutan, isang sugatang lalaki ang iniligtas ng isang nilalang na matagal nang nakalimutan ng mundo ng tao. At sa pagsapit ng dilim, nagsimula ang isang kwentong magbabago hindi lamang sa buhay ni Ismael, kundi sa ugnayan ng tao at ng mga nilalang na matagal nang nagtatago sa anino ng kagubatan. Nagising si Ismael sa isang kakaibang halimuyak, amoy ng sariwang dahon, basang lupa, at mga halamang hindi niya matukoy. Mabigat pa rin ang kanyang katawan, ngunit hindi na tulad ng dati ang kirot sa kanyang sugat. Marahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at napansin ang liwanag na sumasayaw sa paligid. Hindi iyon liwanag ng araw. Ang buong paligid ay nababalutan ng maliliit na halamang kumikislap na tila may sariling ningning. Nakahiga siya sa isang higaan na yari sa tagping dahon at pinatibay ng malalambot na lumot. Sa itaas niya ay ang bubong ng isang maliit na kuweba na natatakpan ng mga ugat ng puno na parang natural na kurtina. Sinubukan niyang bumangon, ngunit agad siya nakaramdam ng pagkahilo. Napahawak siya sa gilid ng higaan habang pinipilit alalahanin kung paano siya napunta roon. Unti-unting bumalik ang alaala, ang labanan, ang pagkawala ng kanyang mga kasamahan, ang kagubatan at ang munting nilalang na may kumikislap na mga mata. Hindi ka pa dapat gumalaw. Napalingon siya sa pinanggalingan ng tinig. Mula sa likod ng isang malaking ugat ng puno ay lumitaw ang duwendeng nakita niya kagabi. Hawak nito ang isang mangkok na yari sa kahoy na may lamang makapal at mabangong likido. Lumapit ito sa kanya at inilapag ang mangkok sa isang patag na bato na nagsisilbing mesa. Sa liwanag ng mga kumikislap na halaman, mas malinaw niyang nakita ang anyo ng nilalang. Ang balat nito ay kulay lupa, tila hinubog mula sa mismong kagubatan. Ang buhok nito ay parang pinong damo na bahagyang kumikilos kahit walang hangin. "Nasaan ako?" paos na tanong ni Ismael. "Sa aking tahanan," sagot ng duwende. Isang lugar na hindi basta nakikita ng tao. Napatingin si Ismael sa paligid. Napansin niyang ang kuweba ay mas malalim kaysa sa inaakala niya. May mga maliliit na lagusan na tila daanan ng hangin at liwanag. May mga sisidlan ng halamang gamot na nakasabit sa mga ugat at bato. Ang buong lugar ay tila pinaghalong kalikasan at sining. "Bakit mo ako tinulungan?" tanong niya matapos ang ilang sandali. Sandaling natahimik ang duwende. Tila sinusukat nito ang lalim ng tanong bago sumagot. "Hindi lahat ng tao ay karapat-dapat iligtas," sabi nito. "Ngunit hindi rin lahat ng tao ay dapat pabayaang mamatay." Iniabot nito ang mangkok kay Ismael. "Inumin mo ito. Makakatulong sa iyong sugat." Nag-alangan si Ismael. Bilang sundalo, nasanay siyang mag-ingat sa anumang hindi niya kilala. Ngunit wala na rin siyang ibang pagpipilian. Marahan niyang kinuha ang mangkok at sumimsim. Ang likido ay may kakaibang lasa. Mapait sa una, ngunit may dulong tamis na nagbibigay ng ginhawa sa kanyang lalamunan. Ilang sandali pa'y naramdaman niya ang init na kumalat sa kanyang katawan. Parang may maliliit na kamay na nagkukumpuni sa kanyang mga sugat mula sa loob. "Anong pangalan mo?"
Tanong niya. Maribon, sagot ng duwende. Tagapagbantay ng bahaging ito ng kagubatan. Napayuko si Ismael. Ismael, sundalo ako. O marahil, dati. Tumingin sa kanya si Maribon nang may kakaibang pag-unawa. Ang digmaan ay madalas kumukuha ng higit pa sa buhay, sabi nito. Kinukuha rin nito ang pagkatao. Hindi agad nakasagot si Ismael. Bumalik sa kanyang alaala ang mga mukha ng kasamahan niyang naiwan sa labanan. Ang mga sigaw, ang mga pangakong hindi natupad, at ang bigat ng responsibilidad na hindi niya natupad bilang kasama. Akala ko mamamatay na ako, mahina niyang sambit. Malapit na, diretsong sagot ni Maribon. Ngunit may mga puwersang gumabay sa iyo papunta rito. Napakunot ang noo ni Ismael. Anong ibig mong sabihin? Hindi agad sumagot ang duwende. Lumakad ito patungo sa bukana ng kuweba at tumingin sa kagubatan na natatakpan ng dilim ng gabi. Ang kagubatang ito ay buhay, paliwanag nito. Pinipili nito kung sino ang tatanggapin at kung sino ang itataboy. Hindi basta napadpad ang mga paa mo rito. Isang malamig na hangin ang pumasok sa kuweba. Sa labas, narinig ni Ismael ang mahihinang tunog ng mga insekto at mga hayop na gumagalaw sa dilim. Ngunit kakaiba ang pakiramdam, hindi ito nakakatakot. Sa halip, tila may nagbabantay. Kapag gumaling ka, patuloy ni Maribon, kailangan mong magpasya. Mananatili ka ba bilang kaibigan ng kagubatan o babalik ka sa mundong puno ng digmaan? Napatingin si Ismael sa kanyang mga kamay. Ang mga ito'y puno ng galos at bakas ng laban. Hindi niya alam kung saan siya tunay na nabibilang. Sa unang pagkakataon, napaisip siya kung may ibang landas pa bang naghihintay sa kanya. Isang landas na malayo sa putok ng baril at amoy ng pulbura. Habang ang gabi ay tuluyang bumalot sa kagubatan. Ang sugatang sundalo ay nakahiga sa lihim na tirahan ng duwende. Unti-unting nilulunasan hindi lamang ang kanyang mga sugat, kundi pati ang mga lamat sa kanyang pagkatao. At sa katahimikan ng gabi, nagsimula ang isang pagkakaibigan na maaaring magdala sa kanya sa mas malalim na hiwaga ng kagubatan. Mga hiwagang maaaring magligtas o tuluyang magpabago sa kanyang kapalaran. Lumipas ang ilang araw na nanatili si Ismael sa lihim na tirahan ni Maribon. Sa bawat paggising niya, mas malinaw niyang nararamdaman ang pagbabalik ng kanyang lakas. Unti-unting nagsara ang sugat sa kanyang tagiliran at ang dating matinding kirot ay napalitan ng bahagyang hapdi na lamang. Sa tulong ng mga halamang gamot at kakaibang inuming inihahanda ni Maribon, mabilis ang kanyang paggaling. Ngunit higit pa sa kanyang katawan ang tila nagbabago. Ang katahimikan ng kagubatan ay may kakaibang epekto sa kanyang isipan. Ang dating puno ng ingay at alaala ng digmaan ay napalitan ng mga tunog ng kalikasan, ang pagaspas ng dahon, ang may hinang yabag ng mga hayop, at ang bulong ng hangin sa pagitan ng mga puno. Isang umaga, nadatnan niyang nakatayo si Maribon sa labas ng kuweba. Nakaharap ito sa malawak na bahagi ng kagubatan na tinatamaan ng ginintuang liwanag ng araw. May hawak itong maliit na sisidlan na yari sa bato. Handa ka na bang lumabas? Tanong ng duwende nang mapansin nitong gising na si Ismael. Bahagyang nag-alangan ang sundalo. Ilang araw siyang nanatili sa loob ng kuweba. Tila ba iyon ang naging tanggulan niya laban sa mundo? Ngunit alam niyang hindi siya maaaring manatili roon habang buhay. Tumango siya.
Handa na ako. Lumabas sila ng kuweba. Agad siyang sinalubong ng sariwang hangin. Mas malinaw na ngayon sa kanya ang kagandahan ng kagubatan. Ang mga punong dati nakakatakot at tila nagbabantang sumakal sa kanya ay ngayon nagmumukhang mga higanting tagapagbantay na tahimik na nagmamasid. Habang naglalakad sila, napansin ni Ismael ang kakaibang kaayusan ng lugar. May mga bahagi ng kagubatan na tila mas maliwanag kaysa sa iba. May mga halamang may sariling liwanag at may mga hayop na hindi agad tumatakbo palayo sa presensya nila. Hindi ka nila kinatatakutan, sambit niya. Dahil kilala nila ako, sagot ni Maribon. Ako ang nagbabantay sa balanse ng bahaging ito ng kagubatan. Balanse. Tumigil ang duwende at lumingon sa kanya. Ang kagubatan ay hindi lamang tirahan ng mga hayop at halaman. Ito ay tahanan ng mga nilalang na matagal nang nakalimutan ng tao. May mga puwersang nagbabantay dito. At may mga puwersang nais itong sirain. Napakunot ang noo ni Ismael. May banta ba sa kagubatang ito? Hindi agad sumagot si Maribon. Sa halip, ipinagpatuloy nito ang paglalakad hanggang makarating sila sa isang maliit na bahagi ng kagubatan na tila bagong nasira. May mga punong naputol at ang lupa ay tila nasunog sa ilang bahagi. Nanlamig ang dibdib ni Ismael. Pamilyar sa kanya ang ganitong tanawin. Mga sundalo ba ang gumawa nito? Tanong niya. Mga tao, sagot ni Maribon. Hindi ko alam kung sundalo o mga ngahoy. Ngunit ang layunin nila ay pareho, kunin ang hindi kanila. Napayuko si Ismael. Naramdaman niya ang bigat ng hiya, kahit hindi niya alam kung ang mga kasamahan niya ang responsable sa pagkasira ng lugar. Hindi lahat ng tao ay ganito, mahina niyang sabi. Alam ko, sagot ni Maribon. Kaya kita iniligtas. Nanatiling tahimik si Ismael. Tumingin siya sa paligid, sa mga punong tila sugatan, sa lupang tila umiiyak sa pagkasira. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang digmaan mula sa ibang pananaw. Hindi lamang laban ng tao sa tao, kundi laban ng tao sa kalikasan. Lumapit si Maribon sa isang matandang puno na bahagyang nasunog ang katawan. Ibinuhos nito ang laman ng sisidlan sa ugat ng puno. Ilang sandali pa'y tila nagningning ang balat ng puno at ang mga dahon nito ay bahagyang kumilos na parang humihinga muli. May mga paraan kaming maghilom, sabi ng duwende. Ngunit hindi kami sapat kung patuloy ang paninira. Huminga ng malalim si Ismael. Ano ang maaari kong gawin? Tumingin sa kanya si Maribon. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang seryosong anyo ng duwende, hindi bilang isang tagapag-alaga lamang, kundi bilang isang nilalang na may mabigat na responsibilidad. Kapag tuluyan kang gumaling, sabi ng nadinghami sabi nito. Maaari kang umalis at kalimutan ang lahat ng ito, o maaari kang manatili at tumulong sa pagprotekta sa kagubatan. Paano ako makakatulong? Tanong ni Ismael. Sa pamamagitan ng panata, sagot ni Maribon. Isang pangako na igagalang mo ang buhay ng kagubatan at ipagtatanggol ito laban sa mga nais sumira rito. Napatitig si Ismael sa duwende. Bilang sundalo, sanay siya sa mga panata. Mga panatang ipinangako niya sa kanyang bayan, sa kanyang mga kasamahan, at sa bandilang kanyang pinaglilingkuran. Ngunit ngayon, ibang uri ng panata ang iniaalok sa kanya. Isang panatang hindi nakatali sa digmaan, kundi sa pangangalaga. Kung manatili ako, dahan-dahan niyang sabi, hindi na ako makakabalik sa dati kong buhay, hindi ba? Ang bawat pagpili ay may kapalit,
sagot ni Maribon. Ngunit ang bawat kapalit ay may bagong landas na ibinubukas. Napatingala si Ismael sa matataas na puno. Sa pagitan ng mga dahon ay sumisilip ang liwanag ng araw. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang kakaibang paghila ng kagubatan. Parang tinatawag siya nito, parang may nais ipakita, may nais ipaintindi. Hindi pa siya handang magpasya, ngunit alam niyang malapit na siyang harapin ang isang desisyong magbabago sa kanyang kapalaran. Habang sila ay naglalakad pabalik sa kuweba, ang hangin ay tila nagdala ng mahihinang bulong mula sa kailaliman ng kagubatan. Mga bulong na nagsasaad na ang kanyang pagdating ay hindi aksidente, kundi simula ng mas malaking pangyayari. At sa likod ng katahimikan ng kagubatan, may mga matang nagmamasid. Mga matang hindi pa handang ipakita ang kanilang sarili, ngunit matiyagang naghihintay sa susunod na hakbang ng sugatang sundalo. Hindi agad nakatulog si Ismael ng gabing iyon. Nakahiga siya sa kanyang higaan, nayari sa lumot at dahon, habang pinagmamasdan ang mahihinang liwanag na nagmumula sa mga halamang nakatanim sa dingding ng kuweba. Ang kanyang isipan ay puno ng mga tanong tungkol sa kagubatan, sa duwende, at higit sa lahat, sa sarili niyang kinabukasan. Paulit-ulit niyang naaalala ang mga nasirang puno na kanilang nakita kanina. Ang tanawin ay tila sumiksik sa kanyang konsensya. Bilang sundalo, nasanay siyang maniwala na ang digmaan ay isang tungkulin. Ngunit ngayon, nagsisimula siyang magduda kung ang tungkuling iyon ay nagdudulot ng mas maraming pinsala kaysa kabutihan. Habang siya'y nakatitig sa kisame ng kuweba, napansin niyang tila may kakaibang pagbabago sa paligid. Ang mga kumikislap na halaman ay unti-unting nagliliwanag ng mas matindi. Ang hangin ay biglang lumamig at ang katahimikan ay napalitan ng bahagyang pag-aspas ng hangin mula sa labas. Biglang bumangon si Maribon mula sa isang sulok ng kuweba. Ang karaniwang kalmado nitong anyo ay napalitan ng matinding pag-aalala. "Manatili ka rito," mahigpit nitong utos. "Ano ang nangyayari?" tanong ni Ismael habang pilit na bumabangon. Hindi sumagot ang duwende. Sa halip, mabilis itong lumabas ng kuweba. Naiwan si Ismael na puno ng kaba. Nararamdaman niya ang kakaibang tensyon sa hangin. Isang pakiramdam na pamilyar sa kanya bilang sundalo. Ito ang pakiramdam bago sumiklab ang isang labanan. Hindi siya nakatiis. Kahit hindi pa lubusang malakas ang kanyang katawan, tumayo siya at sinundan si Maribon palabas ng kuweba. Sa labas, mas malamig ang hangin. Ang mga dahon ng puno ay hindi normal na gumagalaw. Parang may naglalakad sa pagitan ng mga ito. Mga presensyang hindi niya nakikita ngunit malinaw niyang nararamdaman. Nakakita siya ng liwanag sa di kalayuan. Hindi ito tulad ng liwanag ng mga halamang nakita niya noon. Ang liwanag na ito ay kulay abo, malamig, at tila may kasamang bigat na nagpapahirap huminga. Nakita niya si Maribon na nakatayo sa harap ng isang maliit na bahagi ng kagubatan. Nakaharap ito sa tatlong nilalang na unti-unting lumilitaw mula sa anino ng mga puno. Nanlaki ang mata ni Ismael. Ang mga nilalang ay kahawig ng duwende sa laki, ngunit malayong malayo ang anyo. Ang kanilang balat ay kulay abo na tila nababalutan ng abo. Ang kanilang mga mata ay walang ningning, mga matang tila walang buhay. Ang kanilang mga galaw ay mabagal ngunit mabigat, parang may dalang galit na matagal ng kinimkim.
Mga bantay ng dilim, bulong ni Maribon nang maramdaman nitong papalapit si Ismael. Ano sila? Tanong ng sundalo. Mga nilalang na dating tagapagbantay ng kagubatan, sagot ni Maribon. Ngunit pinili nilang maglingkod sa puwersang sumisira sa balanse ng kalikasan. Lumapit ang isa sa mga nilalang. Ang tinig nito ay parang pinagsamang bulong ng hangin at kalansing ng tuyong dahon. Ibalik mo ang tao, sabi nito kay Maribon. Hindi siya kabilang dito. Tumayo ng tuwid si Maribon. Ang kagubatan ang pumili sa kanya. Ang kagubatan ay nagkakamali kung minsan. Malamig na sagot ng nilalang. Nararamdaman ni Ismael ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Wala siyang armas, at kahit mayroon man, hindi niya sigurado kung makakatulong iyon laban sa mga nilalang na nasa harap niya. Ano ang gusto ninyo? Matapang niyang tanong. Unti-unting lumingon sa kanya ang mga nilalang. Sa sandaling iyon, tila mas lumamig ang paligid. Ang mga tao ay nagdadala ng pagkawasak, sagot ng isa. Ang kanyang presensya rito ay magbubukas ng pinto sa mas malaking kapahamakan. Hindi lahat ng tao ay mapanira, giit ni Maribon. Ngunit sapat ang isa upang sirain ang lahat, tugon ng nilalang. Tahimik na napahawak si Ismael sa kanyang sugat. Ramdam niyang ang bawat salita ng mga nilalang ay may bigat ng katotohanan. Alam niyang may bahagi sa kanya na naging bahagi ng pagkasira ng kagubatan, kahit hindi niya sinasadya. Kung aalis ako, bigla niyang sabi, titigil ba kayo sa panggugulo sa lugar na ito? Napalingon si Maribon sa kanya. Hindi ganun kasimple. Hindi, sagot ng isa sa mga nilalang. Ang kanyang pagdating ay tanda ng simula. Hindi na ito maaring balewalain. Unti-unting lumapit ang mga nilalang. Ang lupa sa kanilang dinaraanan ay tila natutuyo. Ang mga dahon ay nagiging kulay abo habang sila'y dumaraan. Humakbang si Maribon sa harap ni Ismael. Itinaas nito ang kamay at biglang nagliwanag ang lupa sa paligid nila. Mula sa mga ugat ng puno ay sumibol ang mahihinang liwanag na bumuo ng bilog sa kanilang kinatatayuan. Hindi ninyo siya makukuha, matatag na sabi ng duwende. Sandaling natahimik ang mga nilalang. Tila sinusukat nila ang lakas ni Maribon at ang hangganan ng proteksyon nito. Hindi pa, malamig na sagot ng isa sa kanila. Ngunit darating ang araw na ang kagubatan mismo ang huhusga sa kanya. Unti-unti silang naglaho sa dilim, tila nilamon ng anino ng mga puno. Matagal na nanatiling tahimik si Ismael at Maribon. Unti-unting bumalik ang normal na galaw ng hangin at ang liwanag ng mga halaman ay nagbalik sa dati nitong ningning. Hindi ko sinasadya ang lahat ng ito, mahina niyang sabi. Hindi ko rin sinasabi na kasalanan mo, sagot ni Maribon. Ngunit ang iyong pagdating ay may dalang pagbabago. At ang pagbabago ay laging may kaakibat na panganib. Napatingin si Ismael sa dilim, kung saan naglaho ang mga nilalang. Ramdam niya ang bigat ng babala ng mga ito. Ngunit kasabay nito ay ang lumalakas na pakiramdam na hindi aksidente ang kanyang pagdating sa kagubatan. Habang sila'y bumabalik sa kuweba, naramdaman niyang ang kanyang landas ay unti-unting nagiging mas malinaw. Ngunit kasabay nito ay ang paglapit ng mas malalim at mas mapanganib na lihim ng kagubatan. At sa kailaliman ng dilim, ang mga bantay ng dilim ay patuloy na nagmamasid, naghihintay, sa sandaling muling magtagpo ang kanilang landas, sa sundalong piniling iligtas ng kagubatan. Kinabukasan, nagising si Ismael nang mas maaga kaysa karaniwan. Hindi siya binigyan ng pahinga ng kanyang isipan. Paulit-ulit niyang naaalala ang mga nilalang na tinawag ni Maribon na mga bantay ng dilim.
Ang kanilang mga salita ay parang nag-iwan ng marka sa kanyang kalooban. Mga salitang hindi niya basta maialis sa kanyang alaala. Tahimik siyang bumangon at lumabas ng kuweba. Ang kagubatan ay balot pa ng manipis na hamog. Ang liwanag ng araw ay bahagyang sumisilip sa pagitan ng makakapal na dahon, na tila nag-aatubiling gisingin ang mundo. Sa di kalayuan, nakita niya si Maribon na nakaupo sa ibabaw ng isang patag na bato. Nakapikit ito at tila nakikinig sa paligid. Nang maramdaman nitong papalapit si Ismael, dahan-dahan nitong iminulat ang mga mata. "Hindi ka nakatulog ng maayos," sabi ng duwende. "Hindi ko mapigilan mag-isip," sagot ni Ismael. "Sino talaga ang mga bantay ng dilim?" Tahimik na tumingin si Maribon sa kagubatan bago sumagot. "Noon, sila rin ay tulad ko, mga tagapagbantay," paliwanag nito. "Ngunit pinili nilang kontrolin ang kagubatan sa halip na pangalagaan ito. Ang kagubatan ay hindi maaaring pagharian. Kapag sinubukan itong sakupin, ito'y nagiging marahas." "Bakit nila ako gustong paalisin?" tanong ni Ismael. "Dahil ikaw ay tao," diretsong sagot ni Maribon. "At sa kanilang paningin ang tao ay simbolo ng pagkawasak." Napayuko si Ismael. Alam niyang hindi niya kayang itanggi ang katotohanang iyon. Matagal silang nanahimik hanggang sa muling nagsalita si Maribon. "Kung nais mong manatili rito, kailangan mong sumailalim sa pagsubok ng kagubatan." Napatingin si Ismael dito. "Anong klaseng pagsubok?" Tumayo ang duwende at naglakad patungo sa mas malalim na bahagi ng kagubatan. "Sumunod ka," sabi nito. Naglakad sila ng matagal. Ang kagubatan ay unti-unting nagbago habang sila ay papalayo sa kuweba. Ang mga punong kanilang nadaraanan ay mas matataas at mas matatanda. Ang hangin ay mas malamig at ang katahimikan ay tila mas mabigat. Makalipas ang ilang sandali, nakarating sila sa isang maliit na liwasan. Sa gitna nito ay nakatayo ang isang napakalaking puno na tila mas matanda pa sa buong kagubatan. Ang katawan nito ay makapal at baluktot, at ang mga ugat nito ay nakausli sa lupa na parang mga ahas na natutulog. Lumapit si Maribon sa puno at marahang inilapat ang kamay sa balat nito. "Ito ang puno ng gunita," sabi niya. Tagapangalaga ng alaala ng kagubatan. Naramdaman ni Ismael ang kakaibang presensya mula sa puno. Parang may malay ito, parang may mata itong nakatingin sa kanya mula sa kailaliman ng balat nito. "Ang pagsubok mo ay simple," patuloy ni Maribon. "Ngunit mabigat. Kailangang ipakita mo sa kagubatan ang iyong tunay na puso." "Paano ko gagawin yon?" tanong ni Ismael. "Ilapat mo ang iyong kamay sa puno," sagot ng duwende. "At hayaang makita nito ang iyong mga alaala." Nag-alangan si Ismael. Bilang sundalo, marami siyang alaala na mas gugustuhin niyang kalimutan. Ngunit alam niyang wala siyang ibang paraan kung nais niyang manatili. Dahan-dahan siyang lumapit sa puno. Ramdam niya ang lamig ng hangin at ang bigat ng katahimikan habang inilalapit niya ang kanyang kamay sa balat ng puno. Nang tuluyan niyang madikit ang kanyang palad sa puno, biglang nagbago ang kanyang paningin. Parang nilamon siya ng liwanag. Sunod-sunod na lumitaw sa kanyang isipan ang mga alaala. Ang kanyang pagkabata, ang kanyang pamilya, ang araw na pinili niyang maging sundalo. Sumunod ang mga alaala ng digmaan, ang mga labanan, ang mga kasamahang namatay sa kanyang harapan, ang mga sandaling kinailangan niyang lumaban para mabuhay. Ngunit may mga alaala ring lumitaw na pilit niyang kinalimutan
Ang mga pagkakataong nakita niya, ang mga sibilyang nadamay sa labanan, ang mga punong nasira sa gitna ng digmaan, ang mga sandaling nagduda siya kung tama pa ba ang kanyang ginagawa. Napapikit si Ismael habang ang mga alaala ay patuloy na bumabalot sa kanya. Ramdam niya ang bigat ng bawat desisyong ginawa niya bilang sundalo. Hindi ko ginusto ang lahat ng iyon, bulong niya habang ang mga luha ay kusang pumatak. Unti-unting nagliwanag ang balat ng puno. Ang liwanag ay dumaloy mula sa kanyang palad patungo sa buong katawan ng puno. Ang mga dahon nito ay kumaluskos na parang may binubulong. Matagal na sandali ang lumipas bago humupa ang liwanag. Napaatras si Ismael at napaluhod sa lupa. Hinihingal siya, parang nakipaglaban sa isang digmaan na hindi pisikal kundi emosyonal. Lumapit si Maribon sa kanya. Tapos na ang pagsubok. Ano ang naging pasya ng kagubatan? Tanong ni Ismael habang pilit na humihinga ng maayos. Hindi agad sumagot ang duwende. Tumingin ito sa malaking puno. Ilang sandali pa ay may isang dahon na kusang nalaglag mula sa pinakamataas na sanga at dahan-dahang lumutang pababa hanggang mapunta sa harap ni Ismael. Ang dahon ay kakaiba, kulay berde, ngunit may bahid ng gintong liwanag. Ito ang sagot ng kagubatan, sabi ni Maribon. Tinanggap ka nito, ngunit hindi pa buo ang tiwala. Marahang kinuha ni Ismael ang dahon. Pagdampi pa lamang nito sa kanyang palad ay nakaramdam siya ng kakaibang init, isang init na hindi masakit, kundi nagbibigay ng lakas at kapanatagan. Ang dahong iyan ay simbolo ng iyong panata, paliwanag ni Maribon. Habang nasa iyo iyan, ikaw ay kinikilala ng kagubatan bilang tagapangalaga. Ngunit kapag nilabag mo ang iyong pangako, ang dahong iyan ay mawawala at mawawala rin ang proteksyon ng kagubatan sa iyo. Tahimik na tumango si Ismael. Alam niyang hindi biro ang responsibilidad na ipinagkatiwala sa kanya. Habang sila ay naglalakad pabalik sa kuweba, naramdaman niya ang bahagyang pagbabago sa paligid. Ang mga hayop ay tila mas malapit na lumalapit sa kanya. Ang hangin ay tila mas magaan sa kanyang pakiramdam. Ngunit sa kailaliman ng kagubatan, may mga matang patuloy na nagmamasid. Ang pagtanggap ng kagubatan kay Ismael ay hindi lamang nagbigay sa kanya ng bagong tungkulin. Ito rin ay nagbigay ng dahilan sa mga bantay ng dilim upang mas pagmasdan ang bawat galaw niya. At habang ang araw ay unti-unting lumulubog, ang sugatang sundalo ay nagsimulang tumanggap ng isang bagong pagkakakilanlan. Hindi lamang bilang mandirigma ng tao, kundi bilang isang tagapangalaga ng lihim na mundong matagal nang nagtatago sa anino ng kagubatan. Ilang araw matapos tanggapin ng kagubatan ang panata ni Ismael, napansin niyang nagbabago ang kanyang pakiramdam sa paligid. Mas malinaw niyang naririnig ang mga tunog ng kalikasan, ang mahinang galaw ng mga insekto sa damuhan, ang pagpatak ng hamog mula sa dahon, at ang halos hindi marinig na bulong ng hangin sa pagitan ng mga puno. Hindi niya alam kung ito ba ay bunga lamang ng kanyang paggaling o epekto ng dahong ipinagkaloob sa kanya ng puno ng gunita. Ngunit ramdam niyang may bagong lakas na dumadaloy sa kanya. Isang lakas na hindi nagmumula sa pisikal na kakayahan, kundi sa koneksyon sa mismong kagubatan. Isang umaga,
Naglalakad siya malapit sa kuweba nang biglang humangin ng malakas. Kasabay nito ay ang mahihinang kaluskos na tila may nais iparating. Huminto siya at inilapat ang kanyang kamay sa puno na kanyang katabi. Sa sandaling iyon, tila may dumaloy na malamig na sensasyon sa kanyang palad. May paparating, mahina niyang sambit, kahit hindi niya alam kung paano niya iyon nalaman. Mula sa likod niya ay narinig niya ang tinig ni Maribon. "Nararamdaman mo na rin?" Lumingon si Ismael. Nakatingin sa kanya ang duwende ng may bahagyang pagkamangha. "Ang kagubatan ay nagsisimula ng makipag-usap sa iyo," sabi nito. "Hindi ko naiintindihan ang sinasabi nito," tugon ni Ismael. "Hindi mo kailangang intindihin agad," sagot ni Maribon. "Kailangan mo lamang matutong makinig." Hindi nagtagal ay naglakad si Maribon papunta sa mas malalim na bahagi ng kagubatan. Sumunod si Ismael. Habang sila ay naglalakad, napansin niyang ang mga ibon ay biglang tumahimik. Ang mga hayop na karaniwang lumalapit sa kanila ay nagtatago sa damuhan. "Hindi ito normal," sabi ni Ismael. "Hindi nga," sagot ni Maribon. Makalipas ang ilang sandali, nakarating sila sa isang bahagi ng kagubatan na tila natutuyo. Ang mga dahon ay kulay dilaw at ang lupa ay may mga bitak na parang nawawalan ng buhay. Nanlamig ang dibdib ni Ismael. "Hindi ito gawa ng tao," sabi niya. Tumango si Maribon. "Ito ang tanda ng lumang lakas." "Ano iyon?" Huminga ng malalim ang duwende bago sumagot. "May mga puwersa sa kagubatan na mas matanda pa sa amin. Mga puwersang natutulog sa kailaliman ng lupa. Kapag nagising ang mga iyon nang hindi tama ang panahon, nagdudulot sila ng pagkasira." "Bakit ito nagigising ngayon?" tanong ni Ismael. "Tila may gumugulo sa balanse," sagot ni Maribon. "At may kutob akong may kinalaman dito ang paggalaw ng mga bantay ng dilim." Habang pinagmamasdan nila ang tuyong bahagi ng kagubatan, biglang kumilos ang lupa. Isang mahina ngunit malinaw na pagyanig ang kanilang naramdaman. Ang mga dahon sa paligid ay sabay-sabay na kumaluskos, parang may malakas na hangin na dumaan. Kahit walang hangin, napaatras si Ismael. Mula sa gitna ng tuyong lupa ay may umusbong na itim na ugat, mas makapal kaysa sa karaniwang ugat ng puno. Ang ugat ay tila buhay, dahan-dahang gumagalaw na parang may hinahanap. "Maribon!" mahina niyang sabi. "Lumayo ka!" utos ng duwende. Ngunit bago pa siya makakilos, biglang kumalat ang itim na ugat sa lupa. Mabilis itong gumapang patungo sa isang maliit na puno at pumulupot sa katawan nito. Sa loob lamang ng ilang sandali, ang berdeng dahon ng puno ay naging kulay abo at nalaglag. Nanlaki ang mata ni Ismael. Pinapatay nito ang kagubatan. Tumango si Maribon. "At kung hindi natin ito mapipigilan, kakalat ito." Lumapit ang duwende sa itim na ugat. Itinaas nito ang dalawang kamay at biglang nagliwanag ang lupa sa paligid nila. Mula sa mga ugat ng ibang puno ay lumabas ang maliliit na sinag ng liwanag na unti-unting pumalibot sa itim na ugat. Ngunit hindi ito agad napigil. Ang itim na ugat ay kumilos ng mas marahas. Bahagya nitong tinamaan si Maribon, dahilan upang mapaatras ang duwende. "Hindi sapat ang lakas ko mag-isa," sabi ni Maribon. Napatingin si Ismael sa dahong hawak niya. Ang gintong bahid nito ay bahagyang kumikislap. "Anong magagawa ko?" tanong niya. Tumingin sa kanya si Maribon. "Kung tunay kang tinanggap ng kagubatan,
Kaya mong tawagin ang lakas nito, ngunit mapanganib iyon. Hindi pa ganap ang iyong ugnayan sa kagubatan. Tinitigan ni Ismael ang itim na ugat na patuloy na sumisira sa lupa. Naalala niya ang mga punong nasira sa digmaan, ang mga buhay na nawala, at ang panatang ginawa niya sa puno ng gunita. Dahan-dahan niyang inilapit ang dahon sa kanyang dibdib at ipinikit ang kanyang mga mata. Hindi niya alam kung ano ang dapat gawin. Ngunit pinilit niyang pakinggan ang bulong ng kagubatan, ang hangin, ang kaluskos ng dahon, ang tibok ng lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Unti-unti niyang inilatag ang kanyang palad sa lupa. Sa sandaling iyon, biglang nagliwanag ang dahon sa kanyang kamay. Ang liwanag ay dumaloy mula sa kanyang palad papunta sa lupa. Ang mga ugat ng puno sa paligid ay nagsimulang kumilos, sumibol mula sa lupa na parang mga ahas na may liwanag. Ang mga ugat na iyon ay pumalibot sa itim na ugat. Unti-unti nilang pinigil ang paggalaw nito hanggang sa tuluyan itong hindi makakilos. Ilang sandali pa'y nagsimulang matuyo ang itim na ugat. Unti-unti itong nagiging abo hanggang sa tuluyan itong naglaho. Napahinga ng malalim si Ismael, ngunit kasabay nito ay ang matinding pagkapagod na tila kumain sa kanyang lakas. Napaluhod siya sa lupa. Lumapit si Maribon at sinalo siya. Ginamit mo ang lakas ng kagubatan, mas maaga kaysa sa inaasahan. Hindi ko alam kung paano ko nagawa iyon, hingal na sagot ni Ismael. Hindi mo kailangan maintindihan agad, sabi ng duwende. Ang mahalaga ay pinili kang tulungan ng kagubatan. Habang unti-unting bumabalik ang sigla ng mga halaman sa paligid, napansin ni Ismael na ang dahon sa kanyang kamay ay bahagyang kumupas ang gintong liwanag. Ano ang nangyari sa dahon? Tanong niya. Iyon ang kapalit ng paggamit mo ng lakas, paliwanag ni Maribon. Ang bawat pagtawag sa kapangyarihan ng kagubatan ay may kabayaran. Tahimik na tinitigan ni Ismael ang dahon. Naramdaman niyang ang responsibilidad na kanyang tinanggap ay mas mabigat kaysa sa inaakala niya. Ngunit, bago pa siya makapagsalita, biglang umihip ang malamig na hangin. Ang mga dahon sa paligid ay sabay-sabay na kumaluskos. Hindi tulad ng normal na galaw ng hangin, kundi parang may nagbabadya. Tumingin si Maribon sa kailaliman ng kagubatan. Ang kanyang mukha ay napuno ng pag-aalala. Hindi pa tapos ito, mahina nitong sabi. May paparating pa ba? Tanong ni Ismael. Tumango ang duwende. Ang paggising ng lumang lakas ay tanda lamang. May mas malakas na puwersang gumagalaw sa anino. At natatakot akong ang susunod na pagsubok mo ay hindi na lamang laban sa kagubatan, kundi laban sa mga nilalang na nais itong sakupin. Habang ang araw ay unti-unting lumulubog, naramdaman ni Ismael ang paglapit ng mas malaking panganib. Isang panganib na maaaring sumubok hindi lamang sa kanyang lakas, kundi sa kanyang panata bilang bagong tagapangalaga ng kagubatan. Lumipas ang ilang araw matapos ang insidenteng dulot ng lumang lakas, ngunit hindi na muling bumalik ang dating katahimikan ng kagubatan. Ang hangin ay nanatiling mabigat at ang mga hayop ay bihira nang magpakita sa mga bukas na bahagi ng gubat. Tila may isang presensyang gumagapang sa kailaliman ng lupa at anino ng mga puno. Si Ismael
ay madalas nang mag-isa sa paglalakad sa paligid ng kuweba. Sinusubukan niyang masanay sa bagong kakayahan na nararamdaman niya. Paminsan-minsan, naririnig niya ang mahihinang bulong ng kagubatan, mga tunog na hindi niya lubos na nauunawaan, ngunit tila nagbibigay sa kanya ng babala. Isang dapit hapon, habang pinagmamasdan niya ang paglubog ng araw sa pagitan ng mga punong matatayog, biglang nagkaroon ng kakaibang pakiramdam ang kanyang dibdib. Parang may malamig na hangin na dumaan sa kanyang puso. Kasabay nito ay ang paglitaw ng mga alaala na matagal na niyang pilit tinataboy. Nakikita niyang muli ang labanan kung saan siya sugatan. Ang putok ng baril, ang amoy ng pulbura, at ang mga sigaw ng kanyang mga kasamahan ay tila muling nabuhay sa kanyang isipan. Napapikit siya at napahawak sa ulo. Hindi ngayon! Mahina niyang bulong, ngunit hindi niya mapigilan ang mga alaala. Sa kanyang isipan ay lumitaw ang mukha ng kanyang matalik na kaibigan na si Rafael, isang sundalong kasama niya mula pa sa pagsasanay. Naalala niya kung paano ito bumagsak sa gitna ng labanan habang pilit siyang tinutulungan makaligtas. "Iwan mo na ako!" Narinig niyang muli ang tinig ni Rafael sa kanyang alaala. Napahinga ng malalim si Ismael. Ang guilt na matagal niyang tinatago ay muling bumigat sa kanyang dibdib. Habang pilit niyang pinipigilan ang emosyon, bigla niyang naramdaman ang paglamig ng hangin sa paligid. Ang mga dahon ay sabay-sabay na kumaluskos kahit walang hangin. Unti-unti niyang iminulat ang mga mata. Sa di kalayuan, may nakatayong anyo sa pagitan ng mga puno. Nanlaki ang mata ni Ismael. Ang anyo ay kahawig ng isang sundalo, nakasuot ng unipormeng punit at marumi. Nakayuko ito at ang katawan ay tila natatakpan ng manipis na usok na kulay abo. "Rafael," mahina niyang tawag. Hindi sumagot ang anyo. Dahan-dahan itong naglakad palapit sa kanya. Habang papalapit ito, napansin ni Ismael na hindi normal ang galaw nito. Ang mga hakbang ay tila walang bigat at ang mukha nito ay natatakpan ng anino. Biglang dumating si Maribon sa kanyang tabi. "Huwag kang lalapit!" mariin nitong sabi. "Ano yon?" tanong ni Ismael. Hindi maalis ang tingin sa anyo. "Isang anino ng gunita," sagot ng duwende. "Mga alaala na ginawang sandata ng dilim." Hindi maaaring alaala lang iyon," giit ni Ismael. "Kaibigan ko siya." Tumingin sa kanya si Maribon nang may lungkot. Ang dilim ay gumagamit ng pinakamabibigat na alaala ng puso upang pahinain ang loob ng isang tagapangalaga. Habang nagsasalita si Maribon, biglang tumingala ang anyo. Sa unang pagkakataon, nakita ni Ismael ang mukha nito. At iyon nga ang mukha ni Rafael, ngunit ang mga mata nito ay walang buhay, kulay abo at tila puno ng galit. "Iniwan mo ako," mahina, ngunit malinaw na sabi ng anyo. Napaatras si Ismael. "Hindi ko ginusto iyon." "Pinili mong mabuhay," tugon ng anyo. "At iniwan mo akong mamatay." Naramdaman ni Ismael ang pagbigat ng kanyang dibdib. Alam niyang hindi niya kayang itanggi ang katotohanan. Naiwan nga niya ang kanyang kaibigan upang makaligtas. Hindi mo siya maaaring labanan bilang sundalo, bulong ni Maribon.
Kailangan mo siyang harapin bilang tao. Unti-unting lumapit ang anyo ni Rafael. Ang lupa sa kanyang dinaraanan ay nagiging kulay abo at ang mga dahon ay nalalanta. Napapikit si Ismael at napahawak sa dahon na nasa kanyang bulsa. Ramdam niyang humihina ang liwanag nito. Rafael, mahina niyang sabi habang nakatingin sa anyo. Hindi kita iniwan dahil gusto ko, natakot ako at pinili kong mabuhay. Huminto ang anyo. Bawat araw, dala ko ang alaala mo. Patuloy ni Ismael. Bawat laban na nilaban ko pagkatapos noon, iniisip ko kung karapat dapat pa ba akong mabuhay. Unti-unting kumaluskos ang hangin sa paligid nila. Ang anyo ni Rafael ay tila nanginginig. Kung may paraan lang para iligtas ka noon, gagawin ko, dagdag niya, habang ang kanyang tinig ay nanginginig sa emosyon. Ngunit wala akong lakas, at hanggang ngayon, hindi ko pa rin napapatawad ang sarili ko. Matagal na nanatiling tahimik ang kagubatan. Ang mga dahon ay bahagyang kumilos, na parang nakikinig sa bawat salita. Unti-unting nagbago ang anyo ni Rafael. Ang galit sa mukha nito ay napalitan ng lungkot. Ang usok na bumabalot dito ay nagsimulang maglaho. Hindi mo kailangang dalhin ang lahat ng sakit, mahina nitong sabi. Nanlaki ang mata ni Ismael. Sa sandaling iyon, biglang nagliwanag ang dahon sa kanyang bulsa. Ang liwanag ay dumaloy palabas at pumalibot sa anyo ni Rafael. Unti-unting naglaho ang anino hanggang sa tuluyan itong mawala sa hangin. Napabagsak si Ismael sa lupa habang humahagulgol. Matagal niyang kinimkim ang sakit at guilt na dala ng kanyang nakaraan. Sa unang pagkakataon, pinayagan niyang lumabas ang lahat ng iyon. Lumapit si Maribon at tahimik na tumayo sa kanyang tabi. Hindi ito nagsalita. Hinayaan lamang nitong mailabas ni Ismael ang kanyang emosyon. Makalipas ang ilang sandali, unti-unting humupa ang kanyang pag-iyak. Tahimik siyang tumingin sa kagubatan na tila mas maliwanag kaysa kanina. Naipasa mo ang pagsubok na hindi kayang lampasan ng maraming tagapangalaga, sabi ni Maribon. Anong pagsubok iyon? Tanong ni Ismael habang pinupunasan ang luha. Ang harapin ang sariling anino, sagot ng duwende. Ang dilim ay hindi lamang nasa labas ng kagubatan, nasa puso rin ito ng bawat nilalang. Tinitigan ni Ismael ang dahon sa kanyang kamay. Napansin niyang bahagyang bumalik ang gintong liwanag nito. Mas mahina kaysa dati, ngunit mas malinaw. Ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang umihip ang malamig na hangin mula sa kailaliman ng kagubatan. Ang mga dahon ay sabay-sabay na kumaluskos, tila may nagbabadya muli. Tumingin si Maribon sa dilim, at ang kanyang mukha ay napuno ng pangamba. Ang dilim ay natututo, mahina nitong sabi. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Ismael. Ang pagharap mo sa anino ng iyong nakaraan ay nagpahina sa kanilang kapangyarihan, paliwanag ni Maribon. Ngunit nangangahulugan din iyon na mas malalakas na puwersa ang ipapadala nila. Tahimik na tumayo si Ismael. Kahit may bakas pa ng lungkot sa kanyang mukha, naramdaman niyang mas matatag ang kanyang loob kaysa dati. Sa kailaliman ng kagubatan, ang mga puwersa ng dilim ay nagsisimula ng kumilos ng mas malinaw. At alam ni Ismael na ang susunod na laban ay hindi na lamang laban sa kanyang nakaraan, kundi laban sa puwersang naisirain ang balanse ng buong kagubatan. Hindi na nagtagal ang katahimikan matapos ang pagharap ni Ismael sa anino ng kanyang nakaraan. Sa mga sumunod na araw, mas naging malinaw ang mga babala ng kagubatan. Ang hangin ay madalas magdala ng malamig na ihip,
kahit maliwanag ang araw. At ang mga hayop ay nagiging mas maingat sa kanilang paggalaw. Isang umaga, nagising si Ismael sa kakaibang ingay na nagmumula sa labas ng kuweba. Hindi iyon tunog ng mga hayop o hangin. Parang mahihinang tinig na nag-uusap sa isang wikang hindi niya nauunawaan. Lumabas siya at nakita si Maribon na nakatayo sa gitna ng isang maliit na liwasan. Nakapaligid dito ang tatlong nilalang na ngayon lamang niya nakita. Nanatili si Ismael sa kanyang kinatatayuan habang pinagmamasdan ang mga ito. Ang unang nilalang ay isang matandang diwata na may pakpak na tila hinabi mula sa liwanag ng hamog. Ang kanyang buhok ay mahaba at kulay pilak at ang kanyang mga mata ay puno ng karunungan. Ang pangalawa ay isang nilalang na yari sa bato at lupa, kasing tangkad ng isang batang tao, ngunit may katawan na tila hinubog mula sa ugat at bato ng kagubatan. Ang pangatlo ay isang manipis na nilalang na tila gawa sa hangin. Halos hindi makita ang hugis nito maliban sa mahihinang alon ng hangin na bumabalot sa katawan nito. Lumapit si Maribon kay Ismael. Sila ang ilan sa mga tagapagbantay ng kagubatan. Sabi nito. Napatingin si Ismael sa mga nilalang at bahagyang yumuko bilang paggalang. Lumapit ang matandang diwata. Ako si Lirael, tagapag-ingat ng liwanag at alaala ng hangin, sabi nito sa malumanay na tinig. Tumunod ang nilalang na yari sa bato. Ako si Durmak, bantay ng lupa at ugat ng kagubatan. At ang huling nilalang ay nagbigay ng mahihinang tunog na tila bulong ng hangin. Ako si Sael, tagapagdala ng balita ng hangin at anino. Tinipon ko sila dahil sa mga senyales na nararamdaman natin. Paliwanag ni Maribon kay Ismael. Ang balanse ng kagubatan ay patuloy na nasisira. Lumapit si Lirael kay Ismael at tinitigan siya ng matagal. Ramdam niya ang kakaibang pakiramdam, parang sinusukat ng diwata ang lalim ng kanyang kalooban. Ikaw ang taong tinanggap ng kagubatan, sabi nito. Isang bihirang pangyayari. Hindi ko alam kung karapat-dapat ako, sagot ni Ismael. Walang nilalang ang ganap na handa sa ganitong tungkulin, sagot ni Durmak sa mabigat na tinig. Ngunit ang mahalaga ay ang iyong piniling landas. Lumapit si Sael at umikot sa paligid ni Ismael. Ang hangin ay biglang naging mas malamig. Ang dilim ay gumagalaw, bulong nito, hindi lamang sa loob ng kagubatan, kundi sa mga hangganan nito. Napakunot ang noo ni Ismael. Ano ang ibig mong sabihin? Sumagot si Maribon. May mga tao na muling papasok sa kagubatan, ngunit hindi sila simpleng mangangahoy o sundalo. May hinahanap sila. Tulad ng ano? Tanong niya. Tumingin si Lirael sa kalangitan na bahagyang natatakpan ng mga dahon. May isang sinaunang kapangyarihan na nakatago sa kailaliman ng kagubatan. Kapangyarihang kayang kontrolin ang lumang lakas. Nanlamig ang dibdib ni Ismael. Kung makuha yon ng maling nilalang, masusupil ang kagubatan, sagot ni Durmak. Tahimik na napahawak si Ismael sa dahong nasa kanyang bulsa. Ramdam niyang bahagyang kumikislap ito, na parang tumutugon sa usapan. Bakit ako kailangan dito? Tanong niya. Dahil ikaw ang tulay, sagot ni Maribon. Ikaw ang may kakayahang makipag-ugnayan sa mundo ng tao at sa mundo ng kagubatan. Tahimik na nag-isip si Ismael. Alam niyang ang kanyang nakaraan bilang sundalo ang maaaring maging susi upang maintindihan ang kilos ng mga taong papasok sa kagubatan.
May balak ba silang umatake? Tanong niya. Hindi pa malinaw, sagot ni Sael. Ngunit ang hangin ay nagdadala ng amoy ng bakal at apoy. Iyon ang tanda ng paghahanda sa digmaan. Biglang umalingaw-ngaw ang malakas na pagaspas ng hangin. Ang mga dahon sa paligid ay sabay-sabay na kumaluskos. Napatingala ang lahat sa kalangitan kahit hindi makita ang pinanggalingan ng tunog. May paparating, mariing sabi ni Sael. Tahimik ang buong liwasan. Ilang sandali pa'y narinig silang malayong tunog. Tunog ng pagputol ng kahoy at paggalaw ng mabibigat na bagay. Nanlamig ang dibdib ni Ismael. Kilala niya ang tunog na iyon. Tunog iyon ng mga taong naghahanda upang pasukin ang isang lugar. Mas maaga sila kaysa inaasahan, sabi ni Maribon. Lumapit si Lirael kay Ismael. Kung haharapin natin ito, kailangan mong matutong kontrolin ang ugnayan mo sa kagubatan. Paano ko gagawin yon? Tanong niya. May isang lugar sa kailaliman ng kagubatan, sagot ni Durmak. Isang dambana kung saan nagmumula ang pinakamatandang lakas ng kalikasan. Doon maaaring tumibay ang iyong panata. Ngunit mapanganib ang paglalakbay na iyon, dagdag ni Maribon. Ang mga bantay ng dilim ay tiyak na hahadlang sa atin. Tahimik na tumingin si Ismael sa bawat nilalang na nakapaligid sa kanya. Nakita niya ang bigat ng kanilang responsibilidad at ang pag-asa na unti-unting inilalagak nila sa kanya. Huminga siya ng malalim. Kung iyon ang tanging paraan upang maprotektahan ang kagubatan, sasama ako. Nagkatinginan ang mga tagapagbantay. Sa kanilang mga mata ay makikita ang bahagyang pag-aalala ngunit may kasamang pagtanggap. Kung gayon, sabtanap, pimamagayan, sabi ni Maribon. Maghahanda tayo sa paglalakbay. Habang ang araw ay unti-unting lumulubog, nagsimula ang paghahanda ng mga tagapagbantay. Ang bawat isa ay may tungkuling gagampanan sa nalalapit na paglalakbay patungo sa sinaunang dambana. Ngunit sa malayong bahagi ng kagubatan, may mga liwanag na nagsisimulang sumiklab. Mga liwanag na hindi likas sa kalikasan. Mga liwanag na nagmumula sa mga sulo at kagamitang dala ng mga taong papasok sa kagubatan. At sa anino ng mga punong matatayog, ang mga bantay ng dilim ay muling nagtitipon, naghihintay sa sandaling magtagpo ang dalawang puwersa, ang mga tagapagbantay ng kalikasan at ang mga puwersang nais sumakop dito. Ang paglalakbay ni Ismael ay magsisimula na at kasabay nito ay ang paglapit ng isang labanan na maaaring magpasiya sa kapalaran ng buong kagubatan. Madilim pa ang langit nang magsimulang maghanda ang mga tagapagbantay. Ang hamog ay makapal at tila nagtatago sa kagubatan sa ilalim ng malamig na yakap nito. Sa liwasan, sa harap ng kuweba, tahimik na nagtipon sina Maribon, Lirael, Durmak, Sael at si Ismael. Walang nagsasalita. Ang bawat isa ay tila naghahanda hindi lamang sa isang paglalakbay, kundi sa isang laban na maaaring hindi nila lahat malampasan. Lumapit si Maribon kay Ismael at iniabot ang isang maliit na sisidlan na yari sa kahoy. Halaman ito na magpapalakas sa iyong katawan kung sakaling maubos ang iyong lakas, paliwanag ng duwende. Ngunit gamitin mo lamang kung kinakailangan. Tinanggap iyon ni Ismael at maingat na itinago sa kanyang balikat na bag. Napansin niyang hindi na siya gumagamit ng armas tulad ng dati. Sa halip, ang dahong ipinagkaloob sa kanya ng kagubatan ang nagsisilbing simbolo ng kanyang lakas.
Handa ka na ba? Tanong ni Lirael. Huminga ng malalim si Ismael at tumango. Handa na. Nagsimulang maglakad ang grupo patungo sa mas malalim na bahagi ng kagubatan. Habang sila'y lumalayo sa kuweba, napansin ni Ismael na unti-unting nagbabago ang anyo ng paligid. Ang mga punong kanilang nadaraanan ay mas matatanda, mas makakapal, at tila mas tahimik kaysa sa ibang bahagi ng kagubatan. Ang liwanag ng araw ay hirap makalusot sa makakapal na dahon. Ang lupa ay natatakpan ng makapal na lumot at ugat na tila gumagalaw sa bawat hakbang nila. Malapit na tayo sa hangganan ng sinaunang kagubatan, sabi ni Durmak. Ano ang kaibahan nito sa ibang bahagi? Tanong ni Ismael. Dito nananatili ang pinakamatandang alaala ng kalikasan, sagot ni Lirael. At dito rin mas malakas ang presensya ng mga nilalang na hindi sanay makakita ng tao. Habang nagpapatuloy sila sa paglalakad, napansin ni Ismael ang mahihinang aninong gumagalaw sa pagitan ng mga puno. Hindi niya matukoy kung iyon ba ay mga hayop o iba pang nilalang. Biglang huminto si Sael. Ang manipis nitong anyo ay tila nag-alon kasabay ng hangin. May sumusunod sa atin! Bulong nito. Agad na tumigil ang grupo. Tahimik silang nakinig sa paligid. Ilang sandali ang lumipas bago narinig ni Ismael ang mahihinang yabag sa di kalayuan. Hindi iyon tunog ng hayop. Mabigat ang hakbang. Tila may dalang galit at layunin. Mula sa likod ng makapal na puno ay unti-unting lumitaw ang tatlong anyo. Nanikip ang dibdib ni Ismael. Nang makilala niya ang mga ito, ang mga bantay ng dilim, mas malinaw na ngayon ang kanilang anyo. Ang kanilang balat ay mas madilim kaysa dati, at ang kanilang mga mata ay may bahid ng mahinang pulang liwanag. Hindi namin kayo hahayaan makarating sa dambana, malamig na sabi ng isa sa kanila. Humakbang si Maribon sa harap ng grupo. Ang dambana ay hindi pag-aari ninyo. Hindi rin ito pag-aari ng tao, tugon ng isa pang bantay ng dilim habang nakatingin kay Ismael. Lumapit si Durmak at mariing tinapakan ang lupa. Biglang gumalaw ang mga ugat sa paligid, handang ipagtanggol ang grupo. Kung nais ninyo ng labanan, mabigat nitong sabi, dito ninyo kami haharapin. Ngunit bago pa magsimula ang sagupaan, biglang umihip ang malakas na hangin. Ang mga dahon ay nagliparan at ang lupa ay bahagyang umuga. Napahawak si Ismael sa kanyang dibdib. Ramdam niyang kumikislap ang dahon sa kanyang bulsa. Hindi ito labanan ng lakas lamang, bulong ni Lirael sa kanya. Nararamdaman ng dambana ang inyong presensya. Pinipili nito kung sino ang papayagang makalapit. Biglang kumalat ang mahinang liwanag mula sa kailaliman ng kagubatan. Ang liwanag ay tila nagmumula sa isang direksyon, ang direksyon ng dambana. Sa sandaling iyon, nag-iba ang kilos ng mga bantay ng dilim. Para silang napaatras ng isang hindi nakikitang puwersa. Ang dambana ay nagising, galit na sabi ng isa sa kanila. Tayo'y magpapatuloy, utos ni Maribon. Hindi na muling umatake ang mga bantay ng dilim. Sa halip, unti-unti silang umatras sa anino ng kagubatan. Ngunit bago sila tuluyang naglaho, nagsalita ang isa sa kanila. Kapag nabigo ang tao, ang kagubatan ay babagsak kasama niya. Nawala sila sa dilim. Tahimik na nagpatuloy ang grupo sa paglalakad. Mas naging mabigat ang hangin. At ang liwanag mula sa dambana ay unti-unting lumalakas habang sila'y papalapit. Makalipas ang mahabang paglalakad.
Nakarating sila sa isang malawak na liwasan na hindi tinatabunan ng mga puno. Sa gitna nito ay nakatayo ang isang sinaunang estruktura na yari sa bato at ugat ng puno na tila pinagsama ng kalikasan at panahon. Ang dambana ay napapalibutan ng mga batong may ukit na hindi pamilyar kay Ismael. Sa gitna nito ay may isang mataas na haligi na may nakapaloob na kumikislap na liwanag. Nanlaki ang mata ni Ismael habang pinagmamasdan ang lugar. Ramdam niya ang malakas na presensya ng kalikasan. Parang bawat bato at ugat ay may sariling tibok ng buhay. Ito ang dambana ng pinagmulan, sabi ni Lirael. Lumapit si Maribon kay Ismael. Dito masusubok kung handa ka na bang tanggapin ang buong tungkulin bilang tagapangalaga. Habang nagsisimula silang lumapit sa dambana, biglang nagdilim ang kalangitan. Ang hangin ay naging malamig at ang lupa ay bahagyang umuga. Napatingala si Sael. Hindi tayo nag-iisa. Mula sa gilid ng liwasan ay unti-unting lumitaw ang mas maraming anino. Hindi lamang ang mga bantay ng dilim, kundi mas malalaking nilalang na tila binuo mula sa usok at anino. Nanlamig ang dibdib ni Ismael. Tila hindi nila hahayaang matapos ang pagsubok, mahina niyang sabi. Humakbang si Maribon sa kanyang tabi. Ano man ang mangyari, huwag mong kalilimutan ang panata mo sa kagubatan. Tahimik na tumango si Ismael habang tinitigan ang dambana. Ramdam niyang ang susunod na hakbang niya ay maaaring magtakda ng kapalaran, hindi lamang niya, kundi ng buong kagubatan. At habang ang mga anino ay patuloy na lumalapit, nagsimulang magliwanag ng mas matindi ang dambana. Tila naghahanda sa isang pagsubok na magpapasya kung sino ang karapat-dapat magtaglay ng pinakamatandang lakas ng kalikasan. Ang hangin sa paligid ng dambana ng pinagmulan ay naging mabigat, na tila may hindi nakikitang puwersang dumidiin sa dibdib ng bawat nilalang na naroroon. Ang liwanag mula sa haliging nasa gitna ng dambana ay patuloy na lumalakas, kasabay ng paglapit ng mga aninong nagmumula sa gilid ng liwasan. Tahimik na tumayo si Ismael sa harap ng dambana. Ramdam niya ang malakas na tibok ng kanyang puso at ang mainit na sensasyon mula sa dahong nakatago sa kanyang bulsa. Ang liwanag mula rito ay unti-unting tumutugon sa liwanag ng dambana. Ismael! Mahina ngunit matatag na sabi ni Maribon. Ang dambana ay hindi lamang sumusubok ng lakas. Sinusubok nito ang hangarin at katapatan ng puso. Tumango si Ismael habang nakatitig sa haliging kumikislap. Ano ang kailangan kong gawin? Lumapit si Lirael at itinuro ang gitna ng dambana. Kailangan mong pumasok sa liwanag. Doon mo haharapin ang huling pagsubok. Hindi ka namin maaaring samahan sa loob, dagdag ni Durmak. Ito ay landas na ikaw lamang ang maaaring tahakin. Tahimik na huminga nang malalim si Ismael. Sa likod niya ay naririnig niya ang paggalaw ng mga bantay ng dilim at ang mahihinang ungol ng mga nilalang na binuo mula sa anino. Alam niyang hindi magtatagal bago sila tuluyang umatake. Lumapit siya sa dambana. Sa bawat hakbang niya, mas lumalakas ang liwanag. Ang lupa ay tila bahagyang nanginginig at ang hangin ay nagiging mas malamig. Paglapit niya sa haligi, dahan-dahan niyang inilabas ang dahon mula sa kanyang bulsa. Ang gintong liwanag nito ay muling sumiklab
mas maliwanag kaysa dati. Kung ikaw ay tunay na handa, bulong ni Maribon mula sa likod, papayagan ka ng dambana. Ipinikit ni Ismael ang kanyang mga mata at inilapit ang dahon sa liwanag ng haligi. Sa sandaling iyon, nilamon siya ng matinding liwanag. Nawala ang liwasan, ang mga tagapagbantay at ang mga anino. Natagpuan niya ang sarili sa isang malawak na espasyong puno ng kumikislap na alaala. Ang mga alaala ay umiikot sa kanyang paligid. Mga tanawin ng kagubatan nung ito'y bata pa, mga nilalang na matagal nang naglaho, at mga tao na minsang nagbigay galang sa kalikasan. Sa gitna ng espasyo ay may lumitaw na anyo, isang nilalang na hugis tao ngunit binubuo ng liwanag, ugat at hangin. Ako ang espiritu ng pinagmulan, sabi nito sa tinig na parang pinagsamang bulong ng hangin at ugong ng lupa. Napayuko si Ismael sa paggalang. Bakit mo nais maging tagapangalaga ng kagubatan? Tanong ng espiritu. Matagal na nanahimik si Ismael bago sumagot. Noon, lumaban ako upang protektahan ang aking bayan, sabi niya. Ngunit sa digmaan, nakita ko kung paano namin nasira ang maraming buhay, kasama na ang kalikasan. Nais kong itama ang aking mga pagkakamali at protektahan ang kagubatang nagligtas sa akin. Tahimik na pinagmasdan siya ng espiritu. Ang pagiging tagapangalaga ay nangangahulugan ng sakripisyo. Patuloy nito. Maaring hindi ka na makabalik sa iyong dating buhay. Maaring kailanganin mong kalabanin ang sarili mong uri. Tumango si Ismael. Kung iyon ang kinakailangan upang mapanatili ang balanse, handa akong tanggapin. Unti-unting lumapit ang espiritu. Kung gayon kailangan mong harapin ang iyong huling takot. Biglang nagbago ang paligid. Natagpuan ni Ismael ang sarili sa isang tanawin ng digmaan. Ang lupa ay puno ng usok at apoy. Nakita niya ang mga sundalong papasok sa kagubatan. Mga sundalong kahawig ng dati niyang mga kasamahan. Sa unahan nila ay may isang pinuno na nakasuot ng unipormeng pamilyar kay Ismael. Nanlaki ang mata niya. Ang pinuno ay ang dati niyang komandante, ang taong nag-utos ng operasyon na nagdala sa kanya sa kagubatan. Ismael, tawag ng komandante. Bumalik ka sa iyong tungkulin. Tulungan mo kaming sakupin ang kagubatang ito. Naramdaman ni Ismael ang matinding paghila ng kanyang nakaraan. Naalala niya ang kanyang panata bilang sundalo, ang kanyang mga kasamahan, at ang buhay na minsan niyang pinangarap. Ang kagubatan ay hadlang lamang, patuloy ng komandante. Ang kapangyarihang nakatago rito ay magbibigay sa atin ng tagumpay. Napahawak si Ismael sa dahon sa kanyang kamay. Ang liwanag nito ay bahagyang kumikislap na parang hinihintay ang kanyang pasya. Kung sasama ako sa inyo, mahina niyang sabi, masisira ang kagubatan. Kung lalaban ka sa amin, sagot ng komandante, lalaban ka sa sarili mong pinagmulan. Tahimik na napapikit si Ismael. Sa kanyang isipan ay sumagi ang mga alaala ng kanyang pamilya, ng kanyang mga kasamahan, at ng kagubatang nagbigay sa kanya ng bagong pagkakataon. Ilang sandali pa'y iminulat niya ang kanyang mga mata. Hindi ko tinatalikuran ang aking pinagmulan, matatag niyang sabi. Ngunit pinipili kong protektahan ang buhay kaysa sirain ito. Sa sandaling iyon, nagliwanag ng matindi ang dahon sa kanyang kamay. Ang liwanag ay kumalat sa paligid hanggang sa tuluyang naglaho ang tanawin ng digmaan. Muling bumalik si Ismael sa harap ng espiritu.
ng pinagmulan. Pinili mo ang landas ng balanse, sabi ng Espiritu. Kung gayon, tinatanggap ka namin bilang ganap na tagapangalaga ng kagubatan. Unti-unting pumasok ang liwanag ng dambana sa katawan ni Ismael. Naramdaman niya ang kakaibang lakas na dumadaloy sa kanya, lakas ng hangin, lupa at ugat ng kagubatan. Pagmulat niya ng mata, bumalik siya sa liwasan. Ang mga tagapagbantay ay nakatayo sa paligid at ang mga anino ay umatake na. Ngunit sa sandaling lumabas siya mula sa liwanag ng dambana, biglang nagliwanag ang buong liwasan. Ang lupa ay kumilos, ang mga ugat ng puno ay umusbong, at ang malakas na hangin ay pumalibot sa mga nilalang ng dilim. Unti-unting umatras ang mga anino, tila natatakot sa bagong lakas na bumabalot kay Ismael. Lumapit si Maribon at tinitigan siya ng may paghanga. "Natapos mo ang pagsubok!" Tahimik na tumingin si Ismael sa kanyang mga kamay. Ramdam niya ang koneksyon sa buong kagubatan. Parang naririnig niya ang tibok ng bawat puno at ang bulong ng hangin. Ngunit habang unti-unting naglalaho ang mga anino, may isang malakas na sigaw na umalingaw-ngaw mula sa kailaliman ng kagubatan. Isang sigaw na hindi mula sa bantay ng dilim, kundi mula sa isang mas sinaunang puwersa. Nanlamig ang hangin. Ang liwanag ng dambana ay bahagyang kumupas. Tumingin si Lirael sa malayong bahagi ng kagubatan. Ang paggising ng pinakamatandang dilim ay nagsimula na. Tahimik na tumayo si Ismael. Hawak ang liwanag na ipinagkaloob sa kanya ng dambana. Natapos man ang kanyang pagsubok, alam niyang nagsisimula pa lamang ang tunay niyang tungkulin. Ang ipagtanggol ang kagubatan laban sa puwersang matagal nang naghihintay na bumangon mula sa kailaliman ng anino. Wakas.